Atensyon mga Filipino senior citizens, kakapasok lang update, pinaka-latest sa programa na binipisyo at serbisyo ng NCSC, kakapasok lang. Pakinggan at panoorin mula mismo sa NCSC Chairperson at CEO dito lamang sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto mga lolo at lola, pinaka-latest update sa programa at serbisyo, benepisyo na binibigay po ng NCSC para sa inyo. Atin pong pakikinggan mula sa NCSC mismo, mamaya-maya po yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat na mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po no, mga Filipino senior citizens, atin pong pakikinggan si Dr. Mary Jane Loreche, ang Chairman at CEO ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, tungkol sa pinaka-latest update sa mga programa, benepisyo at serbisyo bigay ng gobyerno para sa inyo. Ang ating makakausap ay ang chairperson mismo ng National and CEO ng National Commission of Senior Citizens, si Dr. Mary Jane Loreche. Tungkol nga saan, Kuya Kiko, Abay, ang ating pag-uusapan? May mga kumakalat sa mga social media, yung mga fake news na yun. Naku, na iwasan natin ang fake news. Nakakatanggap daw ng 1,000 pesos. Gaano ba totoo ito? Wow. Ayun, artistahin pala ang chairperson. Magandang umaga po, Madam Chair. Kumusta po kayo riyan sa inyong kinaroonan? Dr. Loreche. Good morning po, Kiko and Precious, no? At maraming salamat na kami ay mabigyan ng panahon upang masagot natin yung mga kumakalat na fake news na yan. An honor for us. Yes. Nako, kumakalat nga yung mga fake news na nga. Kayo nga po ang magpaliwanag. At ano ba yan? ito? 1,000 pesos na monthly ba ito? Pagkatapos makapagrehistro daw ang isang senior citizen sa National Commission of Senior Citizens. Ano po ang katotohanan niyan, Madam Chair? Hindi po totoo yan. Pag kayo ay nagrehistro sa ating online registration sa National Commission of Senior Citizens, ay para lang magkaroon tayo ng tamang datos. At itong mga datos na ito ay kakailanganin natin upang mapaghandaan natin kung ano-ano man ang mga polisiya o mga programa o kaya budget, no, para sa ating mga lawmakers at policy makers na maibigay natin sa kanila yan. So wala pong katotohanan yan na may tatanggapin kayo kapag kayo ay nagrehistro. Subalit inaanyayahan po namin kayo na magrehistro. Either doon diretso sa aming online registration o kaya doon sa PhilSys kasi meron tayong ugnayan with DICT. So, ugnayan niyo po sa DICT ay maliwanag na doon maliliwanagan, naidagdag ko na yun, maliwanag upang maliwanagan, Madam Chair. Yes po, maliwanagan tayong lahat na pwede tayong magrehistro sa PhilSys para sa National ID. At kapag ikaw ay senior at nagrehistro kagaya ko, nung nagrehistro ako doon, makikita na lahat ng IDs meron ikaw. At ito ang maganda nito ay it is already accepted all over the country sa lahat ng ating mga transactions. At maganda din ito dahil makikita din natin kung ano-ano ang mga datos lang na kakailanganin natin to identify later on ilan kaya ang 80, ilang kaya ang 85, 90, 95, 100. Mapoproject na rin natin yung budget natin. Pangalawa, malalaman din natin kung ano-ano yung mga kanilang mga profile, no, sa kanilang health nila at ito ay mapaglaanan din ng pondo sa local government units or sa national government in terms of support for their maintenance medications. Yes, Dr. Loreche, yun ho bang ID na ini-issue, itong latest version po ba? Meron na hong QR code o wala pa rin po? Sa
Sa ngayon, yung sa PhilSys ay meron na, no? Ayun. Pero tayo ay pinapaigting pa natin yung ugnayan natin sa kanila sa kadahilanan na meron tayong mga gustong idagdag doon na data. Like for example, kailangan namin ng datos so blood typing, no? Kasi pag ikaw ay na-aksidente, mahalaga ito na malaman natin kung saan tayo kakaalap ng dugo at kung ano yung kakailanganin mo. Pangalawa, kailangan din nating malaman, no? Isa sa aming dinidevelop ngayon with DICT, inuunahan ko na, no? Na gusto namin na sana ay pwedeng magkaroon ng fingerprint doon o kaya thumb mark o kaya naman signature. Para ito naman ay will already serve as your main ID kapag ka ikaw ay magpa-process ng claims mo for your benefits coming from the national government. Ayan, maganda po yan. Lalo na pag natuloy yung sinasabi nyo, yung biometrics. Biometrics, di ba? opo. Yung social pension naman po, ma'am, kailan po ba talaga mapapasailalim sa inyo po sa NCSC yung pangangasiwa po nun? Naku, napakaganda ng katanungan na yan, Precious. At yan ang aming inaabangan. Kasi under sa ating mandato sa 11350, kailangan lahat ng social programs at anumang programa para sa nakatatanda dapat ay nailagak sa NCSC. Kaya nga siya ginawa ng isang batas upang magkaroon ng isang sektor na mag-aalaga at mag-aasikaso sa lahat ng needs ng senior. So, ang alam ko po ay dapat ngayong taon na ito ay magta-transition na tayo with the DSWD upang by 2026, hopefully with the transition sa 2026 ay mapangasiwaan nito ng NCSC. Madam Chair, ano bang sa kasalukuyan ang mga klase ng benepisyo na matatanggap ng mga senior citizen na nalilipat sa NCSC mula po sa Department of Social Welfare Development? Ang nailipat sa atin, dalawa lang yan, Kiko. Una, yung assistance to older persons. So yan ay nasimulan last year, no? Itong assistance to older persons ay ito yung maliit na pondo na inilagak sa atin kung saan pwede tayong magbigay ng suporta sa ating mga senior citizens organizations kung saan may programa sila para sa nakatatanda. Dinidevelop natin ang guidelines para dyan at magkakaroon tayo ng public consultation upang mailagak natin kung ano yung mga concerns nila at nang yan ay maging makabuluhan pagka tayo ay nagbigay ng assistance sa kanila dahil maliit nga lang yung pondo, gusto natin ma-maximize yun. Pangalawa, yung ating centenarian, ilagak na rin, inilipat na rin sa atin yan dahil dati-rati ang nangangasiwa nung 100 years old ay 100,000 pesos ang DSWD. So yan ay inilipat sa atin, isinabay na yan sa bagong batas, yung Expanded Centenarian Cash Gift Act, kung saan ikaw ay 80, 85, 90 at 95 ay tatanggap ng 10,000 cash reward mula sa ating national government. Yan ay ating pinapangasiwaan na sa ngayon. Okay. So yes, Dr. Loreche, tama po. Meron dito nga katanungan mula po sa ating mga Facebook followers ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. Ang question po mula kay Mr. Jose Guansing. Sana po magkaroon ng schedule ang November 2024 octogenarian payout. Malaking tulong po sa maintenance ng nanay ko, 85 years old. Po sa gamot. Alam mo, Princess, Precious, no? Napakaganda nung kaniyang reaction na yan at katanungan. Alam niyo po ba, nung tayo ay nangasiwa dyan sa Expanded Centenarian, ang unang bilin sa atin at guidance ay yung sa GAA, yung ibinigay nilagak na pondo is only good for the claimants of January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Subalit nagkaroon tayo ng panibagong guidelines mula sa DBM dahil tayo ay nakikipagpulong ng bigyan ng pondo ang ating 2024 na mga claimants. So, gusto ko lang iparating sa lahat, lalong-lalo na sa inyong mga tagapagsubaybay, and we have been, advocating for this, na tinatanggap na po natin yung applications ng mga nag-birthday ng 80, 85, 90 at 95 simula March 17, 2024 hanggang June 30, 2024 muna. Magandang balita yan. Yes. Madam Chair. Pagkatapos niyan, pag naibigay na natin sa kanila yan, tatanggap na naman tayo nung July 1, 2024 hanggang sa dulo, no? So we are doing it by tranches or by groupings sa kadahilanan na kailangan pagkasyahin natin yung pondo na ibinigay which is allocated for 2025. So somewhere along the line, pagdating natin ng October, November, December ng 2024 at ng 2025, ihihintay natin ng panibagong pondo yan from DBM. Either pag naibigay ka agad sa atin, makakapagbigay tayo by December. Kung hindi naman, pagpasok ng bagong taon, sigurado sila yung uunahin natin.
Ayan po inyong napanood si Dr. Mary Jean Loreche at klarong-klaro naman po ang mga programang kaniyang binabanggit. At paalala din po no, na tanging sa NCSC lamang ang nagbibigay ng tamang impormasyon para hindi po kayo mabiktima sa mga fake news, mga maling impormasyon. Dito din po sa ating YouTube channel ay sa NCSC naman po tayo kumukuha ng mga impormasyon para sigurado din po na tama ang ating maihahatid na balita sa inyo. Kaya pwede din po kayong tumutok dito sa ating YouTube channel. So ayan po ha, napakaganda ng programa ng gobyerno sa ilalim ng NCSC ang binibigay po para sa inyo mga senior citizens. Kaya karapatan niyo po talagang makuha yan. Pwede kayong bumisita sa pinakamalapit na OSCA office o NCSC Regional Office na nasa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon at kung gusto niyo po mag-apply, mga lolo at lola. Kaya naman, mga senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mga miyembro, pwede po. I-click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda program at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpao na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.